ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang kaibigan ay maituturing na kayamanan sa buhay na ito. Kaya nga kung meron tayong kaibigan ay ingatan natin ang relasyon natin sa kanila at huwag nating basta-basta ipagpalit sa kung ano. Ikaw, kabarangay, meron ka bang mabuting kaibigan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Chelsea, 34 years old at taga Pasig City. Nagtatrabaho po ako sa isang private company sa Mandaluyong. Naging pampalipas oras ang pag-aalis ng bagot sa pamamagitan po ng pakikinig sa inyong programa sa radyo. At sa katunayan ay minamarathon ko po ang mga uploaded stories ninyo via online. Matagal ko nang iniisip na gusto kong sumulat sa inyo upang ibahagi ang istorya ng buhay ko. At ngayon na may lakas na ng loob ay umaasa ako na mapipili po ninyong itampok at i-ere. Magsisimula ang lahat noong nasa high school pa lamang ako, Papa Dudut. Meron akong kaibigan, si Sheila, na masasabi ko na parang kapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Ano ba yan? Dalawang tamang sagot na lang, perfect ko na sana tong test namin eh. Hi, Chelsea! Ano yung hawak mo? Ito ba? Test paper natin sa math. Kabibigay lang ng president natin. Tapos na raw kasing checkan at i-record ni ma'am. Oh, ayun na yata yung sayo. Yung nakaipit sa desk mo. Ay, oo nga. Mukhang ito na nga. Dali, tingnan mo na para malaman natin yung score mo. Sige. Pero ilan muna nakuha mo? Ako? Naku, mababa lang. 98 out of 100 items lang yung nakuha ko. Wow! Ang taas! Anong mababa dun? Anong pinagsasabi mo mababa, ha? Grabe ka. Para sa akin mababa pa rin yun kasi dalawa na lang sana, hindi pa tumama. Sayang, gustong gusto ko pa naman makakuha ng perfect score. Ayos na yan, no? Di ka naman bumagsak eh. Kung ako ang nakakuha niyan, magiging masaya na ako. Ikaw yun, pero ibahin mo ko. Nag-expect kasi ako at nag-review ng mabuti para ma-perfect ko yung test natin. Kaya nga hindi ko matanggap tong resulta eh. Ikaw naman di mo na kailangan mag-review kasi matalino ka na. Tingnan mo pa lang yung formula, kuha mo na agad yung tamang sagot. Grabe ka naman sa tingnan ko lang tapos kuha ko na yung tamang sagot. Ano ako? May superpower? Nagdududa na nga ako, baka meron. Sabihin mo, meron no? Sige na, umamin ka na. Magkaibigan naman tayo. Sira, wala no? We, ganyan na pala, taguan na ng sikreto. Hoy, sinabi ko na nga na wala. Tsaka posible ba yun na magka-superpower? Sa palabas lang kaya yun. Biro lang, ikaw naman. Siyempre sa palabas lang talaga yun, no? Oh, ano pang hinihintay mo? Tingnan mo na yung resulta ng test mo tapos patingin ako. Curious ako eh. Sige, sige. Oh, ilan score mo? Ha? Ito. Gusto mong makita? Oo naman, patingin. Wow! Naka-perfect ka! Oo nga eh. Sabi na may superpower ka talaga eh. Sira, wala kaya. Pero sa bagay, lagi ka naman nakaka-perfect score kaya wala nang bago dun. Galing-galing mo talaga, Sheila. Kahit na effortless ka sa pagre-review, nakukuha mo pa rin sumagot ng tama sa mga test natin. Nagbabasa-basa naman ako ng kaunti bago yung exam. Pero tama ka sa hindi ko masyadong nire-review. Ewan, ganun siguro talaga.
Kuha ko na naman yung tinuturo pa lang ng teacher sa blackboard eh. Ay, buti ka pa. Ako kasi di ko pa nakukuha sa unang turo. Kailangan ko pang balikan, pag-aralan ulit. Mahina talaga ako. Hindi naman masama ang score mo eh. Hindi rin mababa. Tsaka hindi naman ibig sabihin na hindi ka naka-perfect sa test katulad ko, mahina ka na. Alam mo Chelsea, buti pa. Samahan mo na lang ako sa kantin. Ha? Bakit? Kakain tayo. Ano kasi, wala akong sobrang perang pangkain. Ako nang bahala. Libre ko. Mag-celebrate tayo. Kasi pareho tayong nakakuha ng mataas na score sa test. Papa Dudut, likas na maganda, matalino at palakaibigan si Sheila. Nasa kanya na ang lahat, ika nga. May maayos na pamilya, masaganang buhay at lapitin ng mga kalalakihan. Kahit nga mga babae at binabae ay nagkakagusto rin sa kanya, Papa Dudut. Effortless din si Sheila sa lahat ng bagay kasi nga ay natural na sa kanya ang pagiging ganon. Samantalang ako ay kailangan kong mag-effort ng bonggang-bongga para lamang maging kapantay niya sa maraming aspeto. Kung tatanungin ninyo ako kung naiinggit ako kay Sheila, oo ang isasagot ko. At mas lumala pa ang pagkainggit kong yon sa kanya nang tumungtong kami sa kolehiyo. Pareho rin kasi kami ng kurso na kinuha. Kung tutuusin ay pwede naman siyang kumuha ng ibang kurso. Yung may mas maganda pa sa kinuha ko. Pero katwiran niya, ayaw daw niyang mahiwalay sa akin dahil best friend niya ako. Inayaan ko na lamang si Sheila sa kung ano ang kagustuhan niya. Kaya lang Papa Dudut, alam ko na habang nandyan siya sa paligid ay hindi ako magiging number 1. Palagi akong may kakompetensya sa katauhan niya. Kaya nga naiisipan ko na kung hindi man ako makakalamang sa academics, at least kahit man lang sa love life, ay may lamang ako sa kanya, Papa Dudut. Ay, upo ka. Usog mo lang yung mga papel dyan. Sige. Salamat. Ano nga ulit yung pangalan mo? Ako si Chelsea. Chelsea. Ako naman si Anton. Yan. Managing editor ako ng university publication natin. Kilala na kita. Talaga ba? Oo. Sikat ka kasi sa campus natin eh. I mean, yung publication natin. Tapos yung mga editorial staff, ganun. Saka nakikita naman kita eh. Lalo na kapag nagko-cover kayo ng ibabalita nyo. Ay, oo. Nagsusulat din kasi ako ng article. Oo, at lagi kong binabasa yung mga sinulat mo. Thank you. Ang galing-galing mo nga eh. Ang totoo, humahanga ako sa'yo. Dahil sa mga sinulat ko? Oo. Ay, hindi. Ha? Ano ba talaga? Kasi, basta. Huh? Ano basta eh? Pwede ba yun? Nahihiya kasi akong sabihin eh. Teka. Hulaan ko. Aplikante ka, no? Ha? Gusto mo mag-apply sa publication namin. Tama-tama. Naghahanap kami ng mga contributor. Ay, naku. Hindi ako aplikante at wala akong balak sumulat ng article para sa newspaper nyo. Ganun ba? Oo, kasi pumunta talaga ako rito para sa'yo. Para sa akin? Oo. Oh. Matagal na kasi akong may gusto sa'yo. Simula pa nung freshman pa lang ako. Crush na kita. Akala ko kusa na lang mawawala yung pakiramdam na yun kasi nga crush lang eh. Pero lumipas na lang ang ilang buwan. Natapos na lang ang unang taon ko sa kolehiyo. Magpasa hanggang ngayon. Gusto pa rin kita. Uy, teka. Nakakabigla naman yan. Hindi ko naasahan na magko-confess ka ng feelings mo sa akin ngayon.
Oo. At hiyang-hiya talaga ako ngayon pero nilakasan ko na lang talaga ang loob ko. Na-appreciate ko naman yung ginawa mo. Sa katunayan, hanga nga ako sa lakas ng loob mo eh. Pero kasi Pero ano? May nagugustuhan na kasi akong ibang babae. Katulad mo, nagsimula rin yun nung freshman. Tapos hanggang ngayon, yun, siya pa rin yung gusto ko. Hindi pa talaga ako nagkakaroon ng lakas ng loob na magtapat katulad nung ginawa mo. Talaga ba? Hoy, tsaka kilala mo kasi siya. Kasi magkaklase kayo, tsaka minsan ko na rin kayong nakitang magkasama. Hindi talaga ako chismoso kaya ngayon ko palang itatanong sa'yo kung mag-best friend ba kayo ni Sheila? Kasi kung oo, pwede bang ilakad mo ako sa kanya? Papadudot, buong buhay ko ay pag-aaral ang inatupag ko. Pinilit kong makakuha ng magandang marka sa klase at maging aktibo dahil mataas ang bisyon ko sa buhay. Mahirap lang kasi ang pamilya namin at ako ang inaasahan ng mga magulang ko na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pero noong nakilala ko si Anton, pagtungtong ko sa kolehiyo ay nagbago po ang lahat. Naranasan kong umibig, kaya lang pati ba naman sa bagay na yon ay kakumpetensya ko pa rin si Sheila. Sobrang sakit ng mga sinabi ni Anton. At kahit na karapatan naman niyang tanggihan ang feelings ko dahil may iba siyang gusto ay masama pa rin ang loob ko. Kasi sa lahat ng babae na pwede niyang magustuhan, ang kaibigan ko pa talagang si Sheila. Ewan. Pero para sa akin, sumpa na nakilala ko po si Sheila, Papa Dudut, ng mga panahong yon. Mga panahong nagmamahal ako pero hindi ako minamahal. Nang dahil sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal ko nang nabanggit kay Sheila na nagugustuhan ko si Anton at suportado niya ang pagtingin ko rito. Siya pa nga ang nagsulsul sa akin na magtapat ng nararamdaman ko sa binata dahil single naman ito at walang napababalitang nagugustuhan. At kahit na ayoko dahil kabado ako ma-reject ay sinubukan ko pa rin. Hindi rin naman ako kung sino lang, Papa Dudut. Kahit na mas matalino, maganda at kwela sa akin si Sheila, may sarili pa rin akong personalidad na masasabi kong nagpaangat sa akin. Kaya kahit papaano'y lumakas ang loob ko na magugustuhan din po ako ni Anton. Pero nagkamali ako nang mas piliin niya si Sheila. Noong sinabi ko kay Sheila ang mga sinabi ni Anton ay otomatikong nagalit siya rito. Ang sama raw ng ugali, ganito, ganyan. Marami siyang sinabi na masasakit na salita pero ang ending ay naging sila pa rin ni Anton makalipas ang 6 na buwan. Hindi ko alam kung paano yon nangyari. Focus na kasi ako noon sa pag-aaral at aaminin ko na nagulat ako at nasaktan. Pero hinayaan ko na lang. Years pass, going strong ang relasyon ni Anton at Sheila na para bang kasal na lamang ang kulang sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Sino ba yun? Aga-aga naman tumatawag. Ngayon na nga lang ako nakatulog ng mahaba-haba dahil walang pasok tapos istorbo pa to. Buti pa sagutin ko na para matapos na. Si Sheila?
Bakit kayang aga-aga naman tumawag nitong babaeng to? Hello? Hello girl, nafufrustrate ako. Ha? Bakit? Ano nangyayari? Kasi nag-away kami ni Anton eh. Tapos ngayon hindi niya pa sinasagot yung tawag ko. Ano bang pinag-awayan nyo kung ayos lang malaman? Ayos lang naman, pero ano kasi... Ayaw niya kasing umalis kami. Ayaw niyang pumunta sa Tagaytay. May pa-surprise pa naman ako sa kanya dun kasi nga birthday niya today, di ba? Ah, today na ba yun? Oo girl, nakalimutan mo na ba? Dati-rati, ikaw nagre-remind sa akin ng birthday ng boyfriend ko. Baka nakalimutan ko na. Marami kasi akong iniisip eh. Ay nako, ikaw talaga. Pero nakakainis talaga si Anton. Bakit daw ba ayaw niya? Gusto niya kasi sa condo niya na lang daw kami mag-celebrate. Ano ba yan? Boring naman kung dun lang. Tapos ako na lang daw ang pumunta. Baka naman siya ang may sorpresa sa'yo kaya ikaw ang pinapapunta niya. Birthday niya tapos ako ang may sorpresa? Pwede ba yun? Oo, pwede naman yun. Ay nako, hindi pa rin nabawasan inis ko sa kanya. Lalo na ngayon na cannot be reached na siya. Ang mabuti pa, subukan mo na lang i-text. Maging mahinahon ka lang para naman umamo rin siya sa'yo. Huwag mong sabayan ng init ng ulo kasi mag-aaway talaga kayo lalo. Birthday pa naman niya. Paano na lang magiging memorable ang araw na to, di ba? Sa bagay. Ay, thank you Chelsea ah. Sensya ka na kung nadamay ka pa sa problema namin. Ay, by the way, busy ka ba? Oo, busy ako. Busy akong matulog. Iayayain sana kita na... Ha? Ano? Choppy ka girl ha? Ay nako. Ay, wala nang signal. Nako, paano ba to? Buti nga. Ay, naantok pa yung tao eh. Buti pa matulog na lang ulit ako. Ay, ano ba yan? Si Sheila na naman ba to? Ay si Anton pala. Bakit kaya napatawag to? Sagutin ko na nga para matapos na. Hello, Anton? Hello Chelsea, naistorbo ba kita? Ay nako, hindi naman. Bakit ka napatawag? Tatanong ko lang sana kung libre ka ngayong araw, magpapatulong kasi ako sa'yo para mag-set up dito sa condo. Ha? Libre naman pero anong klaseng setup ba yan? Plano ko kasi sana mag-propose ngayon ng kasal kay Sheila, pero nag-aaway kasi kami. Nagalit siya sa akin. Baka nga nakwento niya na o nasumbong pero may dahilan naman ako kung bakit ayaw kong magtagaytay kami. At ito yun. Gusto ko na mag-propose ng kasal sa kanya ngayong araw. Wow! Congrats! Salamat. Ano, pwede mo ba akong tulungan? Oo. Pwede naman. Yun, sige, salamat. Salamat Chelsea ah. Medyo gahol lang talaga ako sa oras. Malaking bagay yung tulong mo. Papadudot, masama ang loob ko sa planong proposal ni Anton kay Sheila. Pero pumunta pa rin ako sa condo niya para tulungan siyang mag-set up ng dekorasyon at kung ano-ano pa. Habang nandun ako ay kung ano-ano ang naiisip ko. At isa na nga doon yung kagustuhan ko na masira silang dalawa. Doon ko naalala na may nabanggit si Sheila ng katrabaho niyang lalaki na may gusto sa kanya. At nagkakausap daw sila nito sa messenger. Agad kong ipinakita kay Anton ang mga screenshot ng borado na nilang conversation. Wala namang mali siya yon pero interesado talaga si Sheila sa usapan nila. At hindi alam ni Anton ang bagay na yon. Hindi raw nabanggit ni Sheila. Kaya naman naggalit siya rito. Sinabi ko lang na nagmamalasakit ako na pag-isipan niya kung sigurado na ba siya na pakakasalan niya si Sheila. Kasi baka patuloy pa rin ang usapan nila noong naturang lalaki na may gusto sa kanya. Hinimo ko si Anton na mag-usap muna sila ni Sheila. Sumang-ayon naman siya rito. Pinuspone niya ang proposal at nagkausap sila ni Sheila. Pero naggalit daw ito sa kanya at sinabihan siyang pakialamero. Nagalit din si Anton dahil bakit kailangan niyang mag-react ng ganon kung wala naman silang relasyon ang naturang lalaki. Basta ang gulo nila. Ang ending ay naghiwalay sila, papadudot.
Nagalit din sa akin si Sheila kasi sinabi ko raw kay Anton ang bagay na yon, pero pakiko sa kanya. Kahit na alam kong masama ang ginawa kong pakikialam para masira ang relasyon nila Anton at Sheila, ay masayang masaya pa rin ako sa naging resulta. Sa totoo lang ay wala na akong pakialam sa kanila. Gusto ko na lang mag-focus sa buhay ko, kaya lang ay hindi ako nilubayan ni Anton. At dahil nga broken hearted siya ay naghanap siya ng makakaunawa sa kanya at ako ang nakita niya. Ibinigay ko naman ang comfort na kailangan niya na siyang naging daan para mapalapit kami sa isa't isa. Ano palang gusto mo? Soft drinks o juice? Tubig na lang. Nagbabawas ako ngayon ng matamis eh. Sige. Kuha muna ako sa kusina. Salamat. Sigurado ka ba na ayos lang sa'yo tong tubig? Oo naman. Salamat. Sige. Ito na yung tubig mo. Ayan. Salamat. Ano nga pala yung sasabihin mo? Tsaka tungkol saan yun? Kasi hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo. Natatakot ako tsaka nag-aalangan ako kasi baka hindi mo magustuhan yung ibabalita ko. Depende siguro sa ibabalita mo, pero pangako makikinig ako mabuti. Hindi ako basta-basta magre-react. Kilala naman kitang nakikinig muna bago mag-react. Kung ganun, sabihin mo na sa akin para malaman ko. Anton, buntis ako. Ha? Buntis ako. Nabuntis mo ko nung may nangyari sa atin. Talaga? Ano talaga? Oo, malamang. May nangyari nga sa atin, di ba? Hindi na ako nung dinatnan, 2 buwan na. Akala ko delayed lang ako pero nakakaramdam na ako ng sintomas ng pagiging buntis. Kung ganun, magandang balita yan. Masaya ka? Oo naman, kasi syempre magiging tatay na ako. Oo, Anton. Magiging tatay ka na. Magkakaanak na tayo. Salamat ha. Salamat sa pagtupad ng matagal ko ng pangarap na maging tatay. Pinapangako ko na susuportahan ko magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Gagawin ko ang makakaya ko para itaguyod ko kayo. Magiging responsable akong padre de pamilya. Padre de pamilya? Oo, ngayon na magkakaanak na tayo, gusto kong magsama na tayo sa isang bubong. Para sabay na nating itaguyod yung magiging anak natin. Magsama na para bang mag-asawa? Oo, yun kung papayag kang makasal sa akin. Chelsea, will you marry me? Papa Dudut, sobrang saya namin ni Anton nang malaman naming magkakaanak na kami. Tagal na rin kasi niya ang gustong magka-baby, pero ayaw ibigay ni Sheila kesyo gusto muna niyang pakasalan siya ni Anton. Wala namang issue sa akin yung kasal dahil hindi naman ako tradisyonal na klase ng babae. Kaya naman sobrang saya ko nang biglang nag-propose sa akin si Anton. Nang mga panahong yon ay nabalitaan kong umalis ng Pilipinas si Sheila para manirahan sa ibang bansa. Mabuti na yon para makausad siya at makahanap ng iba. Sa ganoong paraan ay hindi na rin niya kami magugulo pa ni Anton, lalo't plano na naming magsimula ng sarili naming pamilya. Hindi nga nagtagal ay kinasal ako sa lalaking matagal ko nang minamahal, Papa Dudut. Masasabi ko na pinakamasayang sandali yon ng aking buhay.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nung kinasal kami ni Anton ay marami sa mga mutual friend namin ni Sheila ang nagulat sa kinalabasan ng love story naming tatlo. May iba na masaya para sa amin ni Anton pero meron din namang kampi kay Sheila. May narinig pa nga ako na pasaring na sinulot ko lang daw si Anton kay Sheila ganito ganyan. Nung una ay apektado pa ako hanggang sa nawala na lamang ako ng pakialam. Wala naman silang ambag sa buhay ko kaya tuluyan ko na ngang pinutol ang aming ugnayan. Ang mahalaga na lang sa akin ay ang pamilya namin ni Anton. Nung isinilang ang baby namin ay masasabi ko na mas lalo kaming tumibay. Pero hindi pa rin naman naging perpekto ang aming pagsasama dahil mas nakilala namin ng aking asawa ang isa't isa noong nagsimula na kaming tumira sa isang bubong, Papa Dudut. Nasaan na ba yung lalaking yun? Anong oras na oh? Kanina ko pa siya tinatawagan sa cellphone pero cannot be reached. Baka siya na yan. Anton? Ako nga, mahal kong asawa. Ano ka naman ng tinapa? Lasing ka ba ha? Ako lasing, hindi nakainom lang ako. Pero konti lang. Patan nga. Gusto ko nang pumasok at bumiga sa sopa eh. Alis dyan. Aray ko naman! Uy mo naman, di naman masakit yung ginawa ko Grabe, napagod ako. Tapos antok na antok ako. Gusto ko na matulog. Doon na lang ako sa kama natin, Higa, para diretso na. Ay! Bawal kang matulog sa kama natin! Bakit naman, Aber? Gusto ko lang, saka galing ka sa labas, no? May alak ka pa, ang baho-baho mo, at ang dumi-dumi mo pa. Bagong palit ko pa naman yung bedsheet saka yung punda natin. Masyado ka. E di palitan mo na lang ulit. Marami ka namang koleksyon ng mga bedsheet at punda, di ba? Palitan mo na lang kasi gusto mo matulog eh. Sinabi ko ng bawal eh. Huwag kang pumunta sa kwarto natin kundi magwawala ako. Para ka naman tanga? Bakit? Tsaka bakit ka magwawala? Ha? Bakit? Bawal? Kwarto ko rin naman yun Kwarto natin, kama natin, una natin, kumot natin, Oo atin nga, yun. kung gusto mong matulog, edi diyan ka sa sofa. Ba kasi problema mo? May ginawa ba ako sa'yo? Ano kasalanan ko? Sabihin mo, ano? Akala mo yata absuelto ka na, no? Ano nga kasalanan ko? Yung pag-inom mo, saka yung pag-uwi mo ng madaling araw. O ano naman? Anong ano naman hindi mo nga yan pinaalam sa akin. Kanina pa kita tinatawagan, tsaka tinetext pero hindi ka man lang sumasagot tsaka nagre-reply. Nag-cannot be reached ka pa? Siguro pinatayan mo ako, no? Sabihin mo. Hindi ko... Ay, sabi na nga ba eh. Bakit ha? Kasi istorbo ko? Ganun ba yon? Sabihin mo! Huwag ka maingay! Wala akong pakialam. Saka may karapatan akong sumigaw, no? May karapatan akong magalit kasi hindi ka marunong magpaalam. Hindi ka marunong mag-update. Buti sana kung ngayon mo lang ginawa to, baka mapalagpas ko pa pero napapadalas ka na eh. Baka nakakalimutan mo, Anton ha? Asawa mo ko at hindi lang basta kung sinong katulong sa bahay na to. Pinagsasabi mong katulong. Hindi ko naman iniisip na katulong ka. Hindi ba? Ha? Sa'yo nang nararamdaman ko Anong magagawa ko? Kailan nga ba yung huling beses na nilabas mo ko? Na sinurpresa mo ko. Sa sobrang tagal, hindi ko na nga maalala eh. Tapos ganito ba yung gagawin mo sa akin? Pinag-aalala mo ako sa totoo lang eh. Alam mo, nakakasama ka ng loob. Para kang walang asawa at anak na naghihintay sa'yo sa bahay natin. Papa Dudut, may mga pagkakataon na nahihirapan ako sa pagiging nanay, lalo na kapag sumasabay sa inaasikaso ko si Anton. Daig niya pa ang anak namin kung umasta siya. Parang siya natuloy ang panganay ko kaya naman naalibadbaran ako sa kanyang presensya. Pag nag-aaway kami ni Anton, ugali na niyang hindi umuwi sa bahay ng isang gabi
Pero alam ko naman kung saan siya pumupunta. Madalas ay sa mga kaibigan lamang niya, kaya naman hinayaan ko na lamang siya. Hindi nagtagal ay nabalitaan ko na umuwi raw sa Pilipinas si Sheila para dito na mag-settle for good. Hindi ako masaya sa balitang yon dahil natakot ako na baka makialam siya sa pagsasama namin ni Anton. Pero kasal na kami. Wala na siyang magagawa doon kaya nga hinayaan ko na lamang siya. Sigurado naman na makaka-move on na siya sa buhay niya at mas lalo nga akong napanatag noong nalaman kong may dinedate na siyang ibang lalaki. Pero akala ko lang pala yon dahil noong birthday celebration ng anak namin ay may nangyari, Papa Dudut. Anton, bakit nandito yung babaeng yan, ha? Ha? Sino? Si Sheila? Sino pa ba? Hindi ko naman yan inimbitahan. Ikaw ba nag-imbita sa kanya, ha? Sabihin mo. Magkaibigan naman ngayon, diba? Dati yun, pero hindi na ngayon. Tagal na nga namin hindi nag-uusap tapos... Teka nga, nag-uusap ba kayo? Kailan pa? Ha? Sabihin mo, kailan pa, ha? Umalma ka lang. Kalma, pwede. Party ng anak natin ngayon. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Wala akong pakialam. Tanong ko yung sagutin mo. Ulit naman ito late na issue. Gusto pa palakihin. Bakit hindi? Sa karapatan ko yun kasi baka nakakalimutan mo, no? Baka lang naman. Kaya ipapaalala ko sa'yo na may asawa ka na at ako yon. May anak na rin tayo kaya bakit ka ba nakikipag-usap pa sa ibang babae? Hindi naman ibang tao si Sheila. Saka ano? Pinagsamahan kami. Pinagsamahan mo yung mukha mo. Ano na? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, ba? Nito nakaraang buwan lang. Nag-chat sa akin, nangumusta. Binalita niya na uwi raw siya ng Pilipinas. Ay, wow naman. Wala lang naman yun ah. Paanong wala lang yun ex mo siya. Saka matagal na kayong tapos, di ba? Kaya wala ka ng pakialam pa sa kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. At wala na rin siyang karapatan na i-update ka. Para namang wala kayong pinagsamahan. Hindi ka ba excited na makita siya? Yung mukhang to, ha? Mukha ba tong excited? Oh! Hello, Chelsea! Long time no see, ah. Alam mo, na-miss kita. Ako ba, hindi mo na-miss? Paano kung sabihin kong hindi? Sobra ka naman. Ang tagal din nating hindi nagkita, ah. Buti pa si Anton. Na-miss ako. Huh? Anong sinabi mo? Anton, totoo ba yon? Hindi kasi Normal lang naman yon, Chelsea. Kasi nga, 'di ba, may pinagsamahan din naman kami nung araw bago mo siya sinulot sa akin. Anong sabi mo? Totoo naman eh. Manunulot ka. Akala mo hindi ko alam na may gusto ka kay Anton? Sinadya mo talaga kaming paghiwalayin nun para makuha mo siya. Sinamantala mo yung pagkakataon para maagaw siya sa akin. Hoy, Sheila. Wala akong inagaw sa'yo, ha? Saka, oo, tama ka. Matagal na naman talaga akong may gusto kay Anton. Alam mo yan kasi lagi ko yung sinasabi sa'yo. Pero ikaw ang gusto niya. Akala ko nun wala kang pakialam kasi nga nagalit ka nung nireject niya ako. Pero ang ending, naging kayo. Ibig sabihin, ikaw ang unang nanulot. Excuse me. Paano ko siya sinulot sa'yo kung siya mismo may gusto sa akin? Sana hindi mo siya pinatulan. Sana iniwasan mo siya kung totoong mas mahalaga ang pagkakaibigan natin. Kaso hindi eh. May kalandian ka rin taglay. Kunwari ka pa. Anong sabi mo? Sumusobra ka na, ah! Ikaw ang sumusobra. Ah, ganon. Napipikon na talaga ako sa'yo. Mas pikon ako sa'yo. Ang kapal ng mukha mo na magpakita rito sa birthday ng anak namin. Alam mo, buti pa lumayas ka na. At bakit ako aalis, ha? Si Anton naman ang nag-imbita sa akin dito. Ah, ganon ha? Pues ako ang magpapaalis sa'yo dito. Uy! Ano yan? Uy! Ano ba? Papa Dudut, nakakahiya talaga dahil nagkagulo kami noon sa mismong birthday party ng anak namin ni Anton. Pero wala na akong pakialam dahil desperado akong mapaalis si Sheila. Para sa akin ay ang kapal niyang pumunta sa bahay namin hindi ko naman siya inimbita. At ang kapal din ng mukha ng asawa ko noong nagdesisyon siya na imbitahin si Sheila
ang ex-girlfriend niya nang hindi sinasabi sa akin. Kaya nga pag-alis ni Sheila ay nag-away pa kami ni Anton. Nagkabati rin naman kami pagkalipas ng ilang araw pero hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala sa dibdib ko ang takot na baka any moment ay magkamabutihan sila ni Sheila. Kahit na pinagsabihan ko na noon si Anton na ayoko na ulit makipag-usap siya sa ex niya at kahit matapos niyang mangako, nababagabag pa rin po ako. Wala na akong peace of mind. Lagi kong naiisip na anumang sandali ay pwede akong lokohin at iwan ng aking asawa. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang dapat ko pong gawin. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. God bless and more power sa inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chelsea. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.